Ayan, so welcome back po no dito sa De Enrica YouTube channel. Well, ganado po tayo mag-vlog no dahil yan po may mga sumasagot sa atin no. May mga nagre-respond, may nagla-like, may nagsasubscribe. Kaya po sunod-sunurin natin to no, lalo na painit na po ang issue ng ating politika diyan sa ating bansa. Alam naman po natin na nagharap na ang former at ang present no. The past and present, nagharap na. Ito po si BP Leni, former BP Leni, at ito pong kasalukuyang Vice Presidente natin na may pinakamaraming boto sa lahat na nakaupo ngayon na 30 million. No, yan po yung walang iba kundi si Vice President Inday Sara Duterte. Ayan. And of course, yan pong PDP laban na nagkaroon ng General Assembly no, dyan sa Davao City. Pag-usapan po natin yan, mabilisan lang. Okay. Ayan. Mga taga-suporta ng presidente ngayon, mga solid BBM, tanungin ko kayo, ano na po bang developments ang nararamdaman nyo ngayon? Ano po bang proyekto ni BBM ang inyong nararamdaman? Sulat nyo po dyan, no? Kahit isa lang, sulat nyo dyan. Flood control? Ha? Ano? Ayuda? Concert? Sulat nyo. Diba? Issue-based tayo dito eh. I'm not saying anything bad against the president pagdating sa personal. Hindi nyo ako marinig na nagsasalita ng B, whatever. Diba? Hindi yan. Kasi issue-based ako dito. No? I am just demanding yung ipinangako niya. Nasa na yung mabababang bigas na yan. Diba? Yung mga proyektong itutuloy sana. Kaso wala nang pondo eh. Sinabi na ng Vice Presidente. Nasa na particular sa transportasyon. Kami dito, we can own our own cars. No? At di ko nga kailangan dahil napakaganda po ng transport system dito sa lugar ko, sa pinanggalingan ko sa Singapore at dito naman sa Canada. Ang gusto ko sana magkaroon din dyan, lalo na nung sinimula na yung subway. Kaso mukhang ni isang istasyon, wala pang naipapatayo, wala pang naipagpapatuloy. Diba? Itong administrasyon ni Bongbong Marcos, no? Ni Presidente Marcos. Wala. Kung meron man, sige nga, ilapat nyo dyan. Diba? Para sa inyong sinisigaw ko rito. O, baka naman. May mga baka naman, baka lang naman. May mga napapala. Kaya ganyan. Napaka-aktibo nyo magsisagot, magsi-comment, no? At batikusin ang mga Duterte. Baka lang naman, no? Nasa sa inyo yan. No? Nasa sa inyo yan. Basta kami dito ni pisong tuling, no? Wala. Dahil kami nga po ang makabagong aktivista dito sa makabagong henerasyon. Dahil wala nang mga aktivista ngayon. Nakita nyo po ba sumisigaw ng US, no? Pro-US, tuta ng US, di ba? Lantara naman, sino po bang presidente ngayon na nagpapasok ng mga missile system ng Amerika at dumami na ang base nila sa Pilipinas? May narinig po ba tayo mga rehimeng US Marcos ngayon na sumisigaw dyan? Wala na halos, wala na nga yata talaga. Di ba? Bakit? Tignan nyo naman, join forces na sa Kongreso. Di ba? Halata naman obserbasyon ko po yan at obserbasyon ng marami din, di ba? Natila, nagkampihan na, no? At against dito sa Duterte dahil malakas pa rin po ang Duterte. Tignan nyo ang kanilang assembly, no? Talagang dinumog. Blue na po sila. Blue na po tayo, no? Sa DDS na may paninindigan, guys, no? Dahil kami po, no? Bagamat ang binoto lang naman namin si BP Inday kaya kasama na naboto si Bongbong. Pero kung sila po'y nagsalpukan or kumandidatong presidente si BP Inday po talaga. Kasi nga gusto lang namin may pagpatuloy yung maganda pong nasimulan na ng Pangulong Duterte. Yun lang naman na pangarap namin. Kung sinundan lang sana yan ng mga tambaluslos, no? At neto ni Presidente Marcos, kahit kaapu-apuhan pa po nila umupo, wala kaming pakialam. Basta may nakikita kaming developments. Ano nakikita natin? Duran-duran? Ayuda? Ano pa? Flood control? Pambihira naman, guys. Issue-based tayo. Di ba?
Yun lang eh. Kaya nga po ang inilulunsad ngayon ng PDP is yung paninindigan po ng kanilang tinakil po natin kanina yan ng kanilang partido, di ba? Hindi lang yung mga yung mga tawag dito, yung mga balimbing ng mga politiko, di ba? Na nagsialisan, iniwan na po si Pangulong Duterte. Tignan ko lang kung yung mapalaya mga yan. No, yung iba diyan nanalo lang dahil sa Pangulong Duterte, lakas ng loob, umalis dahil gusto ata di umano lumipat dun sa mas malakas na partido sa administrasyon, no? Good luck sa inyong lahat, no? At yan bang iboboto ng tao, mga walang prinsipyo, walang paninindigan? Ha? Yan bang iboboto ng tao? Sa mga kakamping, di naman kami against sa inyo eh. 'Di ba? Dahil nagsawa na kami sa pamamahalang dilawan. Dahil tignan nyo naman ang mga kapalpakan na sinalo ng dating administrasyon Duterte, di ba? Inisa-isa nga yan eh. Despite the pandemic, despite mga kaguluhan, di ba? May mga developments tayo nakikita. Ngayon, nakikita nyo sa paligid? Puro na lang Duterte ang topic sa Kongreso. Puro na lang Alice Go. Puro na lang OBP, na kung gusto nyo talaga ng transparency, lahat iimbestigahan nyo. Puro kayo imbestiga sa OBP, sa presidente, ginawa nyo ba? Sa sarili nyo sa Kongreso, sino bang umuupo para silipin, kausapin kayo, or pag-usapan ng budget nyo, sino? Wala, di ba? Tapos sasabihin nyo, hindi, gusto lang namin, hindi naman tayo pinanganak kahapon, no? Ang aking obserbasyon dyan, no? Alam naman natin yan, no? Yung mga ginagawa na yan, sa aking obserbasyon, para mawala, no? Yung init ng aming pagsuporta sa Duterte. Kaso hindi, alam namin may mulat kami. Kaya kahit anong propaganda, no? Ito yung katunayan, dumadami ang viewers ng channel na ito, no? Dumadami dahil may mga ulirat kami, no? At hindi kami mauuto ng mga ganyang klaseng mga hearing na yan. In aid of what? No? Supposedly dapat in aid of legislation lang po yan. Pero nangyayari, no? Tingnan nyo naman, matinding manhunt dito. Dapat po talaga sa husgado yan, yung kay Harry Roque, no? Kung may kaso na siya, di ba? Husgado dapat ang umahawak niyan. Dahil sila lang po ang may karapatang, di ba, na magparusa. Di po ba? So, yun lamang po ating napag-usapan. At nanginginig na po ba kayo sa kandidato ng PDP? Kay Philip Salvador? Ha? Kay Bongo? Ha? Kay Bato de la Rosa? Hindi pa po puno yung kanilang lineup, di pa po tapos. Abangan po natin yan at magkikita-kita po tayo sa mga susunod na content dito lamang po sa DN Riga YouTube channel. Muli, maraming salamat po sa inyong panonood.